po ang inyong lingkod, Ray Habiliana. At ako naman po ang inyong lingkod na Brito Balutan. Magandang hapon po sa lahat natin mga kabayan na nanonood dito po sa ating pagpunang baliktaran sa Television Worldwide. Marami po tayong mga pag-uusapan hinggil pa rin po sa mga balitang may kaganapan, mga kaibigan. Pero bago yan si parang Rebeliana. Okay, magandang hapon paring Rene, magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig ng ating programa. Siyempre, dalangin kong dumalo yung pagpapala ng dakilang may kapal sa ating bayang minamahal. Back to you, kasamang Rene. Ngayon mga kaibigan, araw ng Martes, 18 sa buwan ng Hulyo 2017. Marami pong ngayong maatikabong balita na dapat natin pag-usapan at higit sa lahat mamaya po mga kaibigan, sasaglitan namin mga kaibigan si Chairman Martin Dino para kahit pa paano malaman natin kung anong kalagayan ng Subic Bay Metropolitan Authority mga kaibigan. Tsaka yung mga may init na issue laban sa kanya, at least masagot ni Martin Dino. Napakalaking bagay niyan mga kaibigan kasi dito nyo lang mapapanood sa pagtunang baligtaran sa Television Worldwide ang mga magaganap. Pero bago yan mga kaibigan, alam mo parang ito pong tungkol dito sa mamasapan, no? Ito yung pagkamatay mga kaibigan ng umaabot sa halos 44 mga Special Action Force, di ba? Hanggang sa mga panong ito mga kaibigan mukhang nakalutang yung questionable yung pagkamatay noon eh. Kaya ngayon mga kaibigan, questionable, tsaka sinong dapat managot. Yan. Despite doon sa investigasyon ng Senado, nakalutang pa rin, hanging pa rin. Diba? Oo. At saka anong ikangay ginagalawan ng Philippine National Police noon na ang hawak mga kaibigan walang iba kundi si Purisima, di ba? Kaya ngayon, balak kong ngayon kaya ng katotohanan. Ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng mga pangyayaring ito? Hindi, masakit na diba? issue dyan, kasamang Rene. Alam naman natin, itong si Ombudsman Conchita Carpio Morales, ang nag-appoint dyan si dating Pangulong Pinoy, di ba? Kung ang nag-appoint sa kanya si Pinoy, ibig sabihin may utang na loob siya, di ba? Tama. Kaya nga kay Conchita Carpio Morales siya nanumpa bilang presidente ng bayang ito noong nakaraang 2010, di ba? Tama, kaya hindi maaalis na may bahid politika pa rin. Ay, meron. Kasi nagrekomenda tong si Conchita Carpio Morales. Sampa ng kaso si Pinoy, pero sa kasong usurpation of authority lang. Okay, pakipaliwanag mo nga parang anong ibig sabihin ng usurpation of authority? Parang ano yan eh, kasamang rin eh. Nagpanggap ka sa isang kapangyarihan na hindi naman ikaw may kapangyarihan. Paano mangyayari yung kaya kino-question siya ni Pangulong Duterte? Napakalambot naman ng Pinay na kaso dito kay Pinoy. And aside from that, parang siyempre, pati ito si Purisima, di ba? Dahil hindi siya hepe ng Philippine National Police kasi naka-resign na siya, di ba? Tama. Tapos with coordination pa rin doon sa mga pangyayari. Naalala mo? Tsaka ang issue dyan, paano magkakaroon ng usurpation of authority Siyempre, pag Pangulo ka, may authority ka sa lahat. Ikaw ang chief executive eh. Kaya paano kakasuhan ng usurpation may authority nga siya, Pangulo siya ng bansa eh. Oo. Tapos ngayon parang ginagawa niya, nilalaro nila yung sistema ng batas para mapawalang sala. Itong si Aquino, siya ang chief executive noon eh. Tama. Ngayon may mga ginawa mang hindi sa ilalim ng kanyang administrasyon, siya pa rin ang dapat managot, di ba? Tsaka hindi maalis, kasamang rin inimbestigahan man ng Senado yan, mas marami yung mga kaalyado ni Pinoy
mahirap ang politika rito eh. Kaalyado, kakampi ka, kahit mali ka, kakampihan ka. Kung yung mali, itatama, di ba? Yun ang masama dito mga kaibigan. Kaya po, dito po sa Palatuntunan ng Baliktaran, gusto po nating himayin itong mga pangyayaring ito sapagkat hanggat wala pong ikangay napaparusahan dito po sa ikangay nangyaring ito dyan po sa Mamapasapano. 44 yung katao mga kaibigan ang namatay. Tapos Saka ngayon, dapat ipakita nila kasamang Rene na talagang justice yan si Conchita Carpio Morales eh. Maliwanag na sinasabi sa batas, no man's above the law. Kahit pangulo ka, dapat managot ka, di ba? kaya ngayon parang napapatunayan natin yung relasyon ng dalawa na kung saan mga kaibigan talagang ikangay meron silang utang na loob na ngayon ay parang binabalik ni Conchita Carpio Morales dito sa mga Aquino. Tsaka masakit yan, dapat ang utang na loob ni Conchita Carpio Morales sa taong bayan. Hindi sa dating pangulo, di ba? At saka panahon ng mga kaibigan kasi nagbago na po yung ating presidente. Sabihin na po natin may utang na loob siya kay Aquino. Dapat pinagbayaran niya yan nung panahon ng Aquino administration. Ngayon na iba na po yung presidente ng bayang ito. Dapat naging sumunod siya sa Kung Agos. yung may sala hindi mananagot, di malinaw yan na binulag mo yung katotohanan, di ba? Asa na yung hustisya dyan, di ba? Office of the Ombudsman pa naman, di ba? Ibig sabihin, may tinitignan sa tinititigan, di ba? Yun ang masamang nangyayari mga kaibigan sa bayan natin sapagkat alam naman natin na talagang may kinalaman dito itong si Presidente Noynoy Aquino, dating Presidente Noynoy Aquino eh. Tsaka malinaw naman, isipin mo, suspendido na yung chief PNP, pinagalaw niya. Kuman responsibility yan, di ba? Tama, oo. Kaya po mga kaibigan, yung 5 million US dollar, yun nga ang gusto kong malaman kung anong nangyari dito kasi kung inyo pong natatandaan mga kaibigan, ang pinag-uusapan nun si Marwan, di ba? Kaya po naman ang sinasabi na matay daw itong si Marwan, pero ang tanong doon, totoo ba talagang namatay? Kasi may mga lumalabas pang mga issue mga kaibigan na buhay pa ang Marwan. Kaya ewan ko kung anong nangyari dito parang pero ang dapat managot dito kung sino talaga ang nasa likod nitong ikangay pamamaslang nito po namang 44 na Special Action Force na kumilos mag-isa doon po naman sa mapapasapan. No? Kaya nga, malinaw dito na gusto kasi nagpanukala tong si Richard Gordon na buksan muli yung investigasyon diyan kasi nung araw hindi nila mapatawag si Pangulo dahil may immunity, di ba? Eh ngayon dapat na pumunta talaga si Pangulong etong si Aquino, di ba? Dating Pangulong Noynoy Aquino mga kaibigan. Hindi niya dapat ipagpaliban ito mga pagkakaroon ng investigasyon sapagkat siya po yung ikangay tinatawag nating hepe, chief executive ng bayang ito. Ano man po ang ikangay mga kadahilanan, mga kaibigan, malaki po ang kinalaman ng Aquino administration sa mga nangyayaring ito. Tsaka hindi naman pwede yung kung may kasalanan siya, hindi siya mananagot sa batas, di ba? Ngayon mga kaibigan, nagsasalita po ang Office of the Ombudsman. Mga kaibigan, tungkol sa ikangay papel nitong si Noynoy Aquino, mga kaibigan, hinggil po naman doon sa mapapasapan ng bayang nanunood, masasapan ng massacre, nararapat daw po na umusad na po mga kaibigan ang investigasyon. Kasi parating pinapagpaliban-liban ito paring re. So, kaya nga binabatikos na ni Pangulong Duterte itong si Ombudsman Morales eh. Kasi halatang-halata naman lahat ng disposisyon niya eh. Laging pabor dyan sa Liberal Party. Lalo na kay Pangulong Aquino, dating Pangulong Aquino, di ba? Kaya nga eh. Kaya po ba yung nanonood, ang dami pa rin naglilipaan ng mga dilaw sa bayan natin. Pero bago yan, mamaya po pagkalipas ng ating patalastas, makakausap na po natin ang ikangay tinaguri ang number 1 ng SBMA. Walang iba kundi si Chairman Martin Dino pagkalipas ng ilang paalala. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baliktaran sa Telebisyon Worldwide. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Calling all fundraising organizations. Be a partner of PCSO to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product Development
Development Department, 3rd floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa. Sa ating mga OFW sa buong mundo, saan mang sulok sa buong mundo, ang ating panoorin ay ang baliktaran sa telebisyon. At siyempre, ito'y worldwide. Sa buong mundo po ito. No? At siyempre, ang ating kakampi online. Alam nyo, matagal din po ako sa broadcasting. At saka itong kakapionline.tv. Yan po. At again, sa ating mga mamamayan at sa ating mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Nandito po ang inyong mga kapatid. At dahil sa ating baliktaran sa television worldwide, magkakaniig-niig tayo. Sabihin, magkakasama tayo. At siyempre, ang aking kasama dito ang ating anchor na si Ray Habiliana at saka si Rene Brito. Yan, sila yung aking dabarkats dito. Ha? At again, no? Siyempre, nakumpisa tayo sa yan, ang ating isa sa ating mga samahan ngayon na ipinopropagate ng baliktaran sa television worldwide. And of course, at kakapionline.tv. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, Duterte tayo. At Chairman, ang aming pagdayunan sa social media, ito po ay komentaryo na parang Ray sa ng baliktaran sa Vision Worldwide. So, Chairman, gaano po ba yung masagal gusto rin? Ngayon, siguro mga more than 9 months. No? 9 months. So, malapit na, wala pang isang taon. Wala pang isang taon. No? So, sa ganito po pagkakataon bilang Chairman ng SBMA, ano po ang kauna-unang problemang na-encounter niyo? Siyempre dito, unang-una natin naging problema, yung problema natin para sa mga manggagawa. No? Most especially, yung ating mga service contractual. Ang tagal-tagal na nila dito sa Subic, tapos hanggang ngayon, hindi pa rin sila permanente o government contractual. Tapos siyempre, yung mga government contractual naman, wala nang plantilla. Samantalang ang laki-laki ng Subic. Ang Subic, nung dumating ako dito, hindi ko akalain na ito pala kasi laki ng Singapore. Yung kanyang land area. Tapos, ang Subic pala, 24 years ago, iniwan na ng mga Amerikano. Ngayon, itong Subic pala, for 24 years, there's no major development. Kaya dito, konti na lang yung mga mapapakpahan natin sa mga, sa mga possible locator. Sa ngayon, meron tayong 1,700 locator. Meron tayong 115,000 workers. At ito nga, noong November 16, isang buwan pa lang ako dito sa opisina, sinama ako ng presidente sa China. At pinagsubmit kami kung ano yung mga proyektong gagawin dito sa Subic. Kaya ako naman, nakisubmit ako sa kanya. Actually, yung sinubmit ko sa kanya na mga proyekto, ay makikita nyo yan. Ayan o. Kuhanan mo yun. Yan. Yan po ang mga yan ang mga nakasubmit kay Presidente. At makikita nyo, yung taas na yun, ayun, yung sinubmit ko kay Presidente, no? Ang halaga niyan, yan. Yung sulat kay Presidente, yan. Ang halaga niyan ay nagkakahalaga ng $2.8 billion project, no? Andyan na yung paggawa natin ng isang bago, no? Na industrial zone. Makikita niyo dun sa baba, sa likod ng Redondo, magpapagawa tayo ng 3,000 hectares. Kasi laki yan ng Makati. Tapos gagawa ng kalsada yan, that will connect Castilleros all the way to SFX. No? Tapos pagagawa din natin yung NSD.
yung naval supply depot. Dito binabagsak yung mga cargo, bulk, yung mga bigas, no, semento, second hand ng mga truck. For 24 years, walang ginawang development yan. At saka yung mga barko natin ngayon, yung malalaki na. Not like before, 5,000 TEUs capacity. Ngayon, meron ng 20,000 TEUs capacity. No? Kaya ito, pagagawa natin sa halagang 6 billion pesos. No? Yung kalsada dun sa sa Calieros connecting to SFX, ang halaga nito ay 15 billion pesos, 25 kilometers. Tapos yung sa taas niyan, susunod, yung ito na yung yung container terminal. Pag sinabing container terminal, yan yung nakabagod. No? So ito, meron kami ngayon 600,000 TEUs capacity. Gagawa pa tayo ng another 600,000 TEUs capacity. So magiging 1.2 million na yan. Pag nag 1.2 million na yan, pasok na dito ng North at sa South Harbor. Para lahat ng mga kargamento, para dun sa na umiikot dyan sa Metro Manila, lahat ng para sa Norte. Dito na natin gagawin, dito na sa Subic. At yung para sa South, bigay natin sa Batangas. So, wala nang traffic sa Metro Manila dahil yung mga truck na malalaki, maalis na. No? Ang susunod yan, yung airport. Pagagawa natin yung airport dahil dito, nung nakaraang administrasyon, gusto isa ng airport. Gusto gawing king park at saka sugalan. Hindi tayo papayag. Ang ganda-ganda ng airport na yan, 8 billion ang nalagay niya. Kaya yan, naglagay tayo ng 300 million. At another 500 million coming from the national government. So ngayon, maganda yan, papagawa pa natin yan, expansion and the amount of $1 billion. No? Pagkatapos yung kalsada naman na magkukulit dahil magiging busy yung ating airport, seaport, terminal container, gagawa tayong kalsada from seaport all the way to SFX. That's 17.2 kilometers, the amount of 11.5 billion pesos. So, lahat po ng ito ay submitted na to the President. And I hope na mapasa na nila ito dahil hindi makakapamintay ang ating mga investor. Pagkatapos yan, meron tayong pangalawang iminungkahi kay Presidente na kalsada. Ito yung magkukunik from Subic Port all the way to Manila Port. 100 kilometers to at ang daan natin dito ay coastal. 100 billion ang halaga nito. So, tapos yung isa naman, ito pinakamaganda. From Subic all the way to Maribeles, dati 65 kilometers. From Maribeles, gagawa tayo ng tulay. Tatawid ang tulay 7 kilometers to Corregidor. From Corregidor, another 12 kilometer bridge to Ternate, Cavite. Meron tayong sariling San Francisco Bridge. At saka yung iikot yun, papunta ng Pesas, Cavite. Tapos gagawa tayo ng road that will connect from Ternate, Cavite all the way to Calamba. Para lahat ng sasakyan coming from the south na gusto nang pumunta ng north, hindi na dadaan sa Metro Manila. Doon na sa tulay dadaan. So ito, ang halaga nito nasa $10 billion. At may investor na rin tayo dito. So, ito yung nagawa natin dito, no? At siyempre, gusto din natin na yung pagbukas ng ating actually, magbubukas tayo ng isang kasinlaki ng Makati. Yan sa likod ng Redondo. Actually, nabenta na natin o napaupan na natin ang 900 hectares. Kaya 2,000 hectares na lang yan. So, yan ang nangyari dito sa loob ng 9 na buwan na pamumuno ko dito sa SBMA. Okay. Napakalaking plano po nitong si Chairman Martin Lino, ito pong mga proyekto ito ng ating pamahalaan. Pero sa palagay mo, Chairman, anong pinakaunang dapat nating unahin sa mga proyekto? Siyempre, pag ako tinanong mo yung karsada. Yung karsada that will connect Castillejos to SFX, yung karsada that will connect Subic Port to Manila Port, at yung karsada na magkukonect from Subic all the way to Maribeles, gawa ng tulay, 7-kilometer bridge, tapos tulay na naman, 12 kilometers, so dito. Pag nagawa natin yan, palagay ko, laking kaunlaran at laking sagot sa trapiko. Yan ang sagot ni Presidente sa trapiko. Pero Chairman, ito mo lang yung legislative approval, executive order lang. Hindi, yan, siyempre, mayroong mga procedure yan, may mga process. Kaya nga kami nun, hinihingi namin na magkaroon ng emergency power sa Presidente para yung
prosesong pagdadaanan, kasi matagal yun. Pero kung yan, mamamadali, within 4 years, I promise you, tapos lahat yung proyekto niya. So malaking kaluwagan ito sa Metro Manila. At saka siyempre, yung ating campaign against smuggling dito. No, kamukha niyan, pinasalamatan ako ng SRA, yung Sugar Regulatory Authority, dahil sa pagka-stop namin, nahinto namin ang pag-import ng 200,000 metric tons na kasukal. Yan, isa sa mga major natin yan. Tapos siyempre, yung pagtulong yung tatlong ahensya ng pamahalaan nagsama-sama. Ito yung ahensya ng pamahalaan ng DTI, ng Posto, at saka ng Subic. Yun, yung processing ng bakal. No? Tapos siyempre, ito, nakahuli tayo ng naglabas ng materialis dito na sabi, scrap lang daw, at saka 10,000 lang nalagay. Yung pala, 2.6 million. At ito ay second-hand high-speed sewing machine. Kaya bibigyan ko ng parangal ang mga nakahuli sa Posto. At yun naman mga empleyado rito sa Subic na sabit dyan, magmula sa pinakamataas pati sa pinakamababa na sabi niya, ididimanda natin sila. Kailangan magkaroon ng katarungan dito at yung mga tiwali, yung mga kurap ng opisyal dito sa Subic, kailangan maputol na yung kanilang pamamayagpag. Dahil po almost 24 years, di ba? Parang patuloy sila namamayagpag. Yan, totoo yan. Kaya nga dito, walang tigil ng batiko sa atin. Wala, sanay na tayo dyan. Hindi tayo natitinan dyan. Basta ang natin. Yung utos ni Presidente. Sabi ni Presidente, linisip ko na itong Subic. Sabi ni Presidente, paun na rin ko itong Subic. Siguro naman, sa tapakunlad, doble-doble na yung kaunlaro na Subic na nangyari sa siyam na buwan. At saka dito naman sa ating kampanya against sa smuggling at saka yung mga katiwalian dito sa Subic, na-check natin dahil ngayon, nagpapasalamat din pala ako sa NBI. Maraming salamat sa tulong ninyo dahil yung sa pag-iimbestiga natin sa mga kontrata na disadvantageous to the government. Kaya yan ang ating mga sabi ko nga, wala na akong pakialam din sa mga pagpapatikos, doon na lang tayo sa kung ano yung nagagawa natin dito sa Subic. Trabaho, at saka kampanya, magpapagawa ako ng 40,000 units na pabahay para sa mga manggagawa. Napakalaking bagay. And of course, nga pala, binabati ko ang ating mga OFW dahil una, sa totoo lang mo, kayo ang isa sa pinakamalaking dahilan kaya nanalo ang ating Presidente. Kung ako ho yung pinadala ni Presidente sa Qatar nung araw ng kampanya kami ni Chad Borja, at doon ko nga nalaman na talagang ang laki ng ginawa ng ating mga OFW dahil hindi lang isang boto ang ginawa ninyo, 20 boto kada isang OFW. Kaya maraming salamat sa inyo at tandaan nyo, hindi kayo papabayaan ng ating Pangulo dahil napag-usapan namin ito during the campaign. Alam mo, sabi niya sa akin, Kapitan pa, Captain nyo, siguro napapanood na para magawa tayo ng Department of OFW. Para isang departamento na to natutulog na ito yung tututok, no? At tutulong sa mga OFW natin. At gusto niya talaga na siguraduhin na lahat ng mga OFW ay meron kayong proteksyon galing sa bansang Pilipinas. Hindi ho yung nangyayari on the past na kung sino pa yung mga tao ng gobyerno o yung embahada natin ay siya pa nagpapahirap sa mga OFW. Ngayon ho, hindi mangyayari yan. Sisiguraduhin natin na mabibigyan kayo ng kaginawaan, mabibigyan kayo ng proteksyon sa ang sulok ng mundo kahit na basta't merong Pilipino, meron hong Rudy Duterte, Presidente Rudy Duterte na tutulong sa inyo. At siyempre, nandito din po ang inyong lingkod, Martin Binyo, SBMA Chairman, na kahit na nandito po ako, ay hindi ko pa rin kakalimutan o pababayaan ang ating mga OFW. Tutulungan ko po kayo at saka siyempre nakita nyo naman, ako pa rin ho, Chairman ng Volunteer Against Crime and Corruption, and definitely, ang aking organisasyon ay tutulong din para sa ating mga manggagawa at sa ating mga OFW. At siyempre, dito naman sa Subic, tuloy-tuloy yung ating pagpapaunlad, kampanya. Talagang I hope na
maging matagumpay at mapabilis ang pag-approve ng mga project natin na gagawin dito. At siyempre sa mga katutubo din dito, sana matapos na natin at magkaroon kayo ng sarili nating festival at lahat ng tulong ng SBMA ay ibigay sa tunay na may-ari ng SBMA. Yan ang natin mga katutubong aita sa kanila binigay ng ating Panginoon ito. 50 taon na napunta sa Amerikano, 24 na taon sa Pilipino. Sa pamumuno ni Chairman Dino, alagaan ko ang ating mga katutubo. And of course, ang ating mga manggagawa dito sa FBMA, kahit paano itutuloy natin na dapat lahat ng benepisyo ay mapunta sa inyo, yun pa rin ang ating ipaglalaban hanggang dito po ako talaga kahit na ipipilit ko na makuha nyo ang inyong karapatan. At yung ating kampanya against corruption and tuloy-tuloy po natin gagawin yan. Siyempre, with the guidance of our President. So, sa inyo lahat, maraming salamat. Chairman, isang tanong ba? Anong kaibahan ng isang Martin Dino kumpara sa mga nagdaang chairman? Wala, yung iba nagsasabi na, kasi dito sa SBMA ngayon, kita nyo naman ang opisina. Pumasok kayo nakabukas. Wala ho kayong appointment, di ba? Dito, walang appointment. Saka dito kahit nakachinelas, pinapapasok. Wala ho tayong pinipili rito kahit katutubo, kahit na presidente ng bangko. Tsaka dito sa Subic, sabi ko nga, ako, 9 months na ako, hindi pa ako sumusweldo hanggang ngayon. Dahil pinahirapan ako nung mga korap dito. Tapos, yan, sabi nga nila, ngayon na daw sila nakakita ng chairman na naglalakad sa Harbor Point. Sabi daw, 16 daw bodyguard ko, yun ang paninira sa akin. Kaya sige nga, nakikita pa ako sa Harbor Point na ganyan. Tapos, nag-grocery ako doon. Ng namin, sardinas, tsaka mali. Ito ang pagkain namin. Ito pa ng mga chairman dito, hindi pala napapasya dyan. Tsaka, lang. Anyway, basta't ako. Ito ang chairman ninyo, nakatungtong sa lupa. Chairman, samantalin ko yung pagkakataon, may mga paninirang ginagawa sa dito yung issue sa may binaril ka raw ba yun? Yung sinaktan? Ano ba yung issue na yun, Chairman? Meron daw, sa gasoline station, may sinaktan daw ako. Tapos sabi, binugbog ko daw. Pero talagang nangyari yun. Anong nangyari talaga? Meron talaga daw na, may binugbog? May binugbog. Tapos sa totoo lang, manukot lang. Ako talagang pinagdiinan niya. Kaya lang, sabi niya nga, naka-pick up daw na team. Dalawa lang daw kami. Sabi nga, 16 mga bodyguard ko. Tapos dalawa lang kami. Tapos ano daw. Convict na agad, Chairman. Tapos yun na nga, ang sasakyan ko, wala akong pick up na itim. Tsaka hindi ako nag-jet ski. Tapos, yun, pero naalam namin kung sino yung tao. Ang masakit dito, itong tao na to, kung si Alan Bolanos, bakit ginamit niya yung iglesia? Ginamit niya ang IMC. Lalo nilagay niya dun sa na lumapit daw siya sa isang kapatid. Totoo, lumapit siya. Tinext ako ng kapatid. No? Naka-text sa akin, kaya sabi mo kapatid, chairman, patawarin mo na. Sabi ko sa kapatid, wala ako nakaaway sa gasoline station. Sino yung taong papatawarin ko kung wala naman nangyari? No? Kaso, pinagpatuloy pa rin niya at gumawa siya ng mga tinabit na lubang kasinungaling. So, kumbaga fabricated, Chairman. Kawawa naman. Pero totoo yung pangyayari. Nangyari talaga. Pero meron parang kaawig ni Martin Dino na nandito. Oo, tapos chairman. Pero chairman din siya. Ayon sa akin pag-ano, chairman din. Kaya lang medyo dagdag na yung gigilid. Pero ano sa tingin mo, Chairman, ang motibo? Ba't nila pinapalabas? May motibo na. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baliktaran sa Telebisyon Worldwide. Anong mangyayari sa bayan natin ngayong 2017? Abangan. Patuloy tayo mga kaibigan sa ating pagtuntunan. Baliktaran sa Television Worldwide. Ayan mga kaibigan, napasyalan po namin ang SBMA Chairman Martin Dino. Ang galing nito parang Ray, ha?
Kalain mo, ang daming mga proyekto makakatulong sa kaluwagan ng traffic sa Metro Manila. Hindi, tsaka bago yung pangalawang issue dyan, kasamang Rene, gusto ko lang ipaliwanag, meron kasing mga legal issue na nangyayari dyan sa SBMA. Kasi sa ilalim ng batas, dapat ang SBMA chairman tsaka SBMA administrator isa lang. Ay, oo. Nangyari dahil sa politika, nung panahon ni GMA, dalawang inappoint dyan, isang SBMA, isang administrator. So there is a separation of power ang nangyari. Kaya ngayon, Pero yung sinabi ni Martin Dino na meron ng congressional inquiry, malalaman natin yan. Pag natapos yung congressional inquiry, lalabas kung ano yung batas, yun ang papanigan dyan. Pag gano'n nangyari, kasamang Rene, ang mangyayari dyan kung sinong chairman, siya rin ang administrator, gano'n mangyayari dyan. ganun parang pag-isay na lang. O kaya tahimik lang si Martin Dino eh. Alam niya kasi, siyempre, no man sa above the law, kung batas yun yun ang masusunod. Oo nga eh. Siyempre, yung mga congressman, ang susundin nila kung ano tinatadhana ng batas, di ba? Kaya po mga kaibigan, pinapasalamatan din po natin bayang nanonood. Ito po namang tropa ng Kamao, mga kaibigan. At syempre po yung ating mga kasangga dyan po sa pakipagpupanayam natin kay Martin Dino dyan po sa SBMA. Mga kaibigan sila Doc Alex at saka itong si Doc Alex, si Doc Reiki at saka itong kanyang may bahay na si Doc Maha. Maraming salamat po sa pagsabay. Muna yung pangalawang issue. Maraming salamat mga kaibigan sa pagtugay kayo sa palantunang baligtaran sa Television Worldwide. Kahit pa paano mga kaibigan, nagkaroon po ng pagkakataon na kausap po natin ang isang Martin Dino na kung saan ay marami pong ikangay mga kaganapan na mga sinasabi, hinggil pa rin po sa mga kaganapan diyan po naman sa SBMA. Ang laki pong tulong napakalaking tulong mga kaibigan kung sakaling matupad. Ito po naman proyekto ng ating pamahalaan na kung saan ito po mga kaibigan ay magdudugtong mula po dyan sa Calamba, Laguna going to going mga kaibigan dyan po sa lugar ng Subic. Kasi unang-una mababawasan po bayang nanonood. Ito po namang traffic na kung saan ay magkakaroon po ng heavy traffic sa Metro Manila sa ngayon. At sa higit sa lahat mga kaibigan, mga proyekto na dapat pong matupad bayang nanonood para kahit pa paano magkaroon po ng kaluwagan dito sa Metro Manila. Iyan po ang pinakamagandang nakikita po natin sa panunungkulan ng Martin Dino diyan po naman sa Subic Bay, mga kaibigan. Kasi siya po yung chairman ng SBMA. 9 na buwan pa lang po daw siya diyan po naman sa Subic bilang kinatawan, mga kaibigan, ng Subic Bay Metropolitan Authority. Kaya po mga kaibigan, congratulations at higit sa lahat, maraming salamat din po kay Martin Dino dahil kahit paano nagkaroon po ng pagkakataon na mapasalamatan din po ang ating mga OFW na nakatugaygay at nanonood sa palatuntunang baligtaran sa Television Worldwide. Malaking bagay ito mga kaibigan. Dinayo po namin ang Subic Bay, mga kaibigan, ang Tarlac o kaya ang Pampanga para po makausap natin itong si Martin Dino. Kasi mamaya po mga kaibigan, meron pa po tayong kaganapan na ipapaabot ng ating pong kasamang si Martin Dino para po sa pagpapatuloy ng ating pong pakikipagpanayam sa kanya dito po sa paluntunang baligtaran sa Television Worldwide. Bueno, kami po ay magbabalik at mamaya po balikan natin si Chairman Martin Dino. Kami po magbabalik pagkalipas ng ilang paalala. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baligtaran sa Television Worldwide. Anong mangyayari sa bayan natin ngayong 2017? Abangan. Pakinggan ang tagisan ng sagutan ng komentaryo ng mga komentarista ng bayan. Ray Javier. Sa ating mga OFW sa buong mundo, saan mang sulok sa buong mundo, ang ating panoorin ay ang baligtaran sa telebisyon. At siyempre, ito'y worldwide. Sa buong mundo po ito. No? At siyempre, ang ating kakampi online
Alam nyo, matagal din po ako sa broadcasting at saka itong kakapionline.tv. Yan po. At again, sa ating mga mamamayan at sa ating mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Nandito po ang inyong mga kapatid. At dahil sa ating baliktaran sa television worldwide, magkakaniig-niig tayo. Kasama magkakasama tayo. At siyempre, ang aking kasama dito, ang ating anchor na si Ray Habiliana at saka si Rene Brito. Yan, sila yung aking dabarkats dito. Ha? At again, no? Siyempre, nakumbisa tayo sa yan, ang ating isa sa ating mga samahan ngayon na ipinopropagate ng baliktaran sa television worldwide, and of course ang kakapionline.tv. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, Duterte tayo. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. All fundraising organizations. Be a partner of PCSO to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baliktaran sa Telebisyon Worldwide. Patuloy tayo mga kaibigan sa ating paluntunang Baliktaran sa Television Worldwide. Wala pa si paring Ray, meron lang pong importanteng bisita. Bagkos tayo po ang magkakaniig mga kaibigan. Siyempre kasama po natin ang chairman ng SBMA na walang iba kundi si Chairman Martin Dino. Pero bago yan mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy kay chairman, alam nyo, ito pong nangyari pong ikangay pagpapatupad ng batas militar diyan po naman sa ikangay Mindanao. Hanggang sa mga panong ito, nirekomenda po ng hepe ng Philippine National Police na dapat magkaroon daw po ng panibagong extension o kaya dapat ipagpatuloy pa. Kasi hanggang sa mga sumandaling ito mga kaibigan, hindi pa rin po masakote ito po namang mga Mauti Group na kung saan mga kaibigan, ito po pinaghaharian din ng mga ISIS at ng ilang pa sa ikangay mga teroristang grupo. Kaya po mga kaibigan, tama po ba ito pong ikangay panukala ng Philippine National Police na magkaroon ng another extension para po mga kaibigan dito po sa martial law? Kasi kung inyo pong natatandaan mga kaibigan, ang dami pong nagsisi, ang dami pong nawalan ng mga kabahayan, ang dami pong nawalan ng kabuhayan at ang dami rin pong namatay dahil po naman sa kaganapan na pagpapatupad ng batas militar. Pero alam nyo, right after that mga kaibigan, kung sakaling matapos po yung batas militar na yan dyan sa Marawi at nawala na po itong tinatawag nating mga teroristang grupo, napakalaking bagay po kasi bigla pong lilitaw ulit ang Marawi City ng naiibang sistema. Ibig sabihin, naiibang kabihasnan. Kung noon po mga kaibigan ay ganun ang sistema ng Marawi City, bagkos sa paglutang nito mga kaibigan, sa pagbangon nito, makikita natin kung ano ang kinaganda ng Marawi City. O marami pong ikangay nagsakripisyo, marami pong mga namatay, maraming pinatay, at marami pong ikangay nagkasakit dahil po naman sa mga pangyayaring andyan po sa pagpapatupad ng martial law. Pero magkaganon pa man po mga kaibigan, malaking bagay po yung martial law na sa pamagitan po ng pagdeklara ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law, diyan po naman sa Maguindanao o kaya sa Mindanao, para kahit paano mga kaibigan, masawata ito po namang teroristang grupo na hanggang sa mga panong ito mga kaibigan, naglipanan daw sa kung saan-saan Di ba? Pagkatapos na masakote sila ng mga militar, nagtatakbuhan sa labas yung mga miyembro ng Mauti Group
at nakikihalo po sila mga kaibigan doon po sa mga sibilyan at hindi nila inaamin na sila po yung ikangay mga miyembro ng Mauti Group. Kaya po mga kaibigan, yung ganyang klase ng mga kadahilanan, maaari pong nakalabas sa lugar ng Mindanao ang ilang miyembro ng Mauti Group at ngayon po mga kaibigan ay ikangay baka nasa Metro Manila na nga eh. Yung iba baka nasa Bisaya na nga eh. Kaya hindi po natin alam kung ano talaga ang ikangay nangyari, kung papaano po sila mag-penetrate mga kaibigan sa bayan natin. Kaya tama rin po na ikangay magsagawa po ng ikangay random investigation. Ito po namang Philippine National Police para po tuluyan pong masawata at tuluyan pong ikangay masakote itong mga miyembro ng teroristang grupong Mauti Group. At kahit pa paano mga kaibigan, sila po ay tumigil na sa ginagawa nilang ikangay gagago diyan po naman sa Mindanao at ng ilan pa sa ating mga kabayan. Bueno, panoorin natin mga kaibigan ang karugtong ng ating po namang pakikipagpanayam kay Chairman Martin Dino ng SBMA. Ang buko dito, yung mismo mga empleyado ng SBMA. Yung empleyado at opisyal ng SBMA. Pero may balita kami, Chairman, mukhang may mga negosyante rin kasama Meron. nasa likod ng paligid. Nasa likod na yan. Siyempre, mga natamaan yan. Sama rin ba yung politika dito? Meron din politika, kaya lang nalulungkot nga ako doon sa mga politiko. No? Hindi nila ako kilala, hindi nila ako nakausap. Nag-rusga sila. Eh, lahat naman ang ginagawa ko para sa kaunlaran ng mga bayan nila. Yun na masakit. No? Merong nagsalita sa kanila na paninira, hindi man lamang dapat ikaw matino ka. Tatanungin mo yung other side, hindi yung isang side lang. Ngayon, humusga sila sa akin. Siyempre, ako naman, pagdating ng panahon, humusga ko din sila. Di ba? Yun naman ang ano doon. Dahil una, hindi ka nagbigay ng chance. Tanungin man lamang ako, Chairman, totoo ba to? Yun, dapat. Di ba? Hindi yung bigla na lang silang aatake, hindi mo alam. Yan na. So, Chairman, kumusta na yung sa legal issue naman? Yung issue sa administrator at sa chairman? hindi, ano nga eh, nagtataka kung ba't ang ingay-ingay pa samantala. Sa September 2, meron na kami congressional hearing. Nandun na, August 2. Sa August Possible na ma-resolve na yung issue Oo, na yan. tapos na yun doon. Ayun. Eh, sa totoo lang, may batas naman dyan. Tama. Kaya ako nga, hindi na ako nakapag-kiskisa ng ano eh. Ang daming batas dyan, ang daming ano, kaya lang nalulungkot ako. Sana makarating kay Presidente yung tama. Yung totoo. No, kamukha nito. Eh, ito pa lang si Administrator Esma Chief of Staff ni Marojas. Ganun ba, Chairman? Bakit nakapasok dito sa organisasyon ni Duterte? Saka meron yatang nasa likod daw ng isang negosyanteng malaki. Diyan kay Tony. Hindi, tsaka paano nakapasok ang isang siya pa yung di umano ayon sa kanila. Campaign manager daw yan ni Maroas dito sa Olongapo. Eh, kaya pala ganyan ang attitude niya. No? Eh, hasa. May hasa siya sa kanyang naging amo doon. At yun na nga malungkot dito. Kung sino namamayagpag dito, hanggang ngayon, dilawan. Yun mahirap, Chairman. Sa kabila, Chairman, napakarami yung mga proyekto at mga plano sa Subic. Gaano katotoo na napapabalita na marino kayong ilagay sa DING? Hintayin na lang natin. Hintayin na lang natin. Hintayin na lang natin. Trabaho muna ako dito. No? Ayun. Kamukha niyan, marami tayong proyekto pa rin dito. Tuloy-tuloy pa tayo. Pagdating may mga tamang pangapara dyan. Kasi, Chairman, napakaganda yung mga planong binungan nyo sa amin. Ito yung kaluwagan ng Metro Manila at kagandahan ng Subic. Oo, tsaka hindi na Subic. Buong kasi bubuksan ko itong Subic para sa export. Para tulungan natin ang nakakaraming Pilipino para sa paggawa ng ganito. Ito yung pinaka-pag correct. So, tsaka yung siyempre, tulong natin sa mga FW. Para pagka napaunlad natin ng Subic, di na kailangan mag-overseas worker para dito na. Okay. Lahat ng mga katanungan ko na sasagot na ni Chairman. Ikaw pa rin Kamusta naman, Chairman, yung relationship mo kay Presidente? Okay naman. Okay naman. Wala nang problema doon. Up to this date, less talk, many
action. Kumbaga, action speak louder than Correct. words. Yun ang ano namin. Baka may gusto kang bitawin pananalita. Kaya ako lang, nagpapasalamat ako sa ating Pangulo. Nagpapasalamat ako sa ating mga mamayan, mas especially dito sa Subic. No? Alam ko na napakaraming issues na binato sa atin, pero ang akin ho ay wala akong sinaktan sa inyo. Wala akong inisip kundi kaunlaran at kasaganaan ng Subic. At pagdadasal ko na lang po yung mga tao na gumawa ng isip ng mga katotohanan. May Diyos tayo na mag-uusga para sa inyo. At syempre, pagdadasal ko din ng mga anak ninyo na yung ginawa ninyo sa akin na paninira ay hindi maramdaman din ng pamilya nyo o yung mga anak nyo pagka kayo na po ang sinisiraan. So, yun lang ako. Huling mensahe sa mga OFW, Ay, Chairman. mga OFW, mabuhay Kasi kayo. yung nakikinig sa amin. Alam nyo, ang OFW, papasyal po ako pagka nagkaroon ng pagkakataon. Pero personal na pasalamatan ang ginawa nyo para sa bayan na to. At ako nga nagpapasalamat din dahil una, nagtiwala tayo kay President Duterte. Naniwala tayo na siya ang mga makakasagot sa ating problema when it comes to illegal drugs, when it comes to criminality, when it comes to corruption, when it comes to economic development. Maraming salamat po dahil tinupad naman ng ating Pangulo yung sinabi niya na aalisin niya ang salot ng droga sa Pilipinas. Kaya ako nagpapasalamat na nagkaroon tayo ng isang Pangulo na kung saan he is willing to die. Isang Pangulo na handang mamatay, handang mapunta sa impyerno ang kanyang kaluluwa. Basta't ang kanyang pinaglilingkuran ng mga Pilipino ay tumira sa isang paraiso. Salamat po. Chairman, isang tanong pa, Chairman. May pangarap ka, since nasimula pa, talagang nalinya ka rin sa politika eh. Meron, dadating ba yung panahon na malilinya ka sa politika, Chairman? Ano yan eh? Destiny yan eh. Destiny. Destiny yan. Ang panahon ang magsasabi kung saan ka pupunta. Basta tanggapin lang natin, thy will be done. Kung ano ang gusto ng ating Panginoon, kung ano ang gusto niyang mangyari, sunod lang po. Yeah. Ganyan. Thank you, Chairman. Okay. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baliktaran sa Telebisyon Worldwide. Napanood niyo po mga kaibigan, ito po na mga kaibigan ng taumbayan. Walang iba kundi itong si Chairman Martin Dinyo. Ang ganda parang rin ng mga proposal niya. Hindi, tsaka maganda pa dyan, kasamang rin eh. Yung kasama natin sa Kamao, yung katipunan ng mamayang may obligasyon sa Bayan Incorporated, siyang mag-i-induct sa atin. Ganun ba? After ng induction, didiretso niya tayo kay Pangulong Duterte. Kaya, kasi di ba sinasabi niya, maraming Kamao dyan, pero lahat yan, hindi registered sa SEC. Tsaka siya rin pala yung chairman ng BSCC, di ba? Siya ang chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption. Kaya napakalaking bagay mga kaibigan na kung saan parang siya yung Tsaka maganda sa purpose ng Kamao natin, Oo. kasama rin yun sa mga advocacy, yung to fight graft and corruption. Siya yung parang tungtungan natin para makarating tayo sa presidente. Kasi kung may mga issue sa mga kasama rin may mga malalaking issue, di ba laging tumatayo ang BACC. Tama. Ngayon, nandoon na sa background nila, makikipag-meeting tayo background yung Kamao, yung katipunan ng mamayang may obligasyon sa bayan. Okay. Kaya may mga takapagsalita tayo dyan, lalabas sa TV yan. Yun ang importante kasamang rin Bueno mga kaibigan, sabi ko ba tuloy kami po magbabalik right after this commercial break. Don't go away. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baliktaran sa Telebisyon Worldwide. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. All
fundraising organizations. Be a partner of PCSO to its newest project, Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd floor, Conservatory Building, Daluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcsmarketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baliktaran sa Telebisyon Worldwide. Patuloy tayo mga kaibigan sa ating paluntunang Baliktaran sa Television Worldwide. Ngayon pong araw na ito ng Martes sa 18 sa buwan ng Hulyo, taong 2017. Alam mo parang rin yung OFW muna tayo. Kasi yung inuwing OFW mga kaibigan, alam mo nakakaawa ito sapagkat mukhang walang mga vital organs eh. Kaya marami nangyayari niyan, kasamang rin hindi lang isang beses yan, di ba? Tamang-tama, yung programa natin nakapokus at nakatutok pa naman sa mga OFW. Kaya po ito pong babalitang ito na dumating sa bayan natin, ito pong bangkay na to, yung katawan dumating, parang Ray. Tapos nung sinuri, wala pala mga vital organs. Anong gagawin natin dito? Paano mananagot dito yung ahensya nung nagpaalis sa kanya sa abroad, di ba? Kaya nga, dapat DFA tsaka POEA talaga umaksyon agad dyan, mabilisan, di ba? Tsaka siyempre yung OWA, kinakailangan merong suporta ng OWA kasi nakarehistro naman ito sa OWA, kaya dapat. Silang tatlo magtulungan para kahit papaano makarecover naman yung pamilya nito parang Ray kasi hindi po nila alam na ganito ang mangyayari sa kamag-anak nila eh. Bagamat ang hirap ng batas sa ibang bansa, hindi ma-implement ng parehas, di ba? Kaya po mga Pero masakit dyan, baka may foul play, paring Rene, di ba? Yun lang, yun ang dapat suriin dito kasi importanteng malaman ng kapamilya nito mga kaibigan kung ano talagang tunay na kaganapan, di ba? Baka mamaya kung sakaling karoon nga ng foul play, yun ang talagang dapat maimbestigahan. Paulit-ulit na lang yan, di lang sa isang OFW, maraming beses na yan kung kani-kanino, di ba? Tandaan mo mga Kawawa kaibigan. naman yung biktima ng injustice, di ba? Oo, tama. Tandaan mo parang yung sinabi kanina ni Martin Dino na ito pong mga bayani, ang bayani ng bansang ito, walang iba kundi itong mga OFW na nagsasakripisyo at naghahanap buhay kahit malayo sa kanilang mga pamilya para kahit paano mapaganda nila yung kabuhayan ng kanilang mga pamilya naghihintay sa bayan natin. Tapos ngayon biglang uuwi, patay na. O, di ba? Sakit, patay na, kinuha pa yung vital organ, di ba? Pinagkakalikot pa ng kung sino-sino. Siguro pinag-eksperimentuhan pa rin. Kaya, Baka natatakot silang lumabas yung katotohanan, di ba? may punto ka dyan mga kaibigan. Bueno, yung performance rating nga pala ni Digong paring Ray, alam mo, tinitingnan natin dito yung resulta ng sinagawa ng poll sa Asia. Umaabot sa 82%. Talon-talo nung performance rating ni Pinoy nung kapanahonan niya, no? Umaabot ng 54%. Ito mga kaibigan, 82%. Base ito para rin sa poll sa Asia. Alam naman natin ang PAL sa Asia, maraming panahon, kasamang Rene, mahilig yan, magmaniobra, di ba? Oo, pero wala silang magawa kasi talagang malakas ang masa itong si Digong. Oo, at saka ang ginagawa nila ngayon pagsusubipsip sa Duterte administration eh. Kasi kung hindi sila, alam mo, ano ito eh, siyempre lahat ng bagay, pera-pera eh, di ba? Correct. Maging itong survey na ito mga kaibigan, pera-pera din ito eh. Pero nagkamali sila sa panahon ito ng Duterte administration, wala silang perang makukuha. O baka kinukondisyon na naman nila yung utak ng taong bayan, kunyari 61% si Robredo, hanggang tumaas ng tumaas, di ba? Magaling sila sa mind conditioning eh. Yun nakakatakot, kasamang Rene eh. Dapat ang taong bayan huwag bastang maniwala. Tingnan natin, obserba natin. Kasi ang hirap nakukondisyon yung isip natin. Oo. Kaya ngayon mga kaibigan, saludo rin kami. Okay rin sa amin itong performance rating ni Dugong na umabot ng 82%. Kahit Hindi yan, totoo yan. Wala silang magawa dyan. At saka walang perang involved dito. Parang alam naman natin na walang magsusugal ng pera para sa kanila. Tama. Di ba? Kaya po nung panahon ni Aquino, kumita sila ng kumita nung panahon ni Aquino eh. Nasa DWIC tayo kung anong mga lumalabas na issue. Tama. Binabatikos nga natin itong ginagawang resulta ito ng Pulse Asia. Bueno, kasi lagi na lang tayong pinapaikot yung mga palsation na yan. Mga kaibigan, mamaya baka makasama po ako sa programang Opinyon ng Bayan kasi hinihintay natin yung mga nagmamaniobra nito na sila Maris de Guzman, si Malvani Reyes na hanggang ngayon hindi po nagpapakita, wala pong tawag.
para kahit paano mga kaibigan, ipagpatuloy po yung kanilang opinyon ng bayan at ikang ay magkaroon ng pagkakataon na mapakinggan nyo po sila. Bueno, paring Ray, napunta tayo ng oras ng pamamaalam mga kaibigan. Maraming salamat po sa bumubuo ng Kamao. Maraming salamat din po sa bumubuo mga kaibigan ng Kakampi Online sa pamamagitan nila Rizal Nicodemos, si Fen Nicodemos, si Ame at saka si Allen na ating pong technical. Maraming salamat po mga kaibigan. Ako po ang inyong lingkod Rene Brito. Nagsabi ng Diyos mabalos, Diyos marina, hapon sa Indugabos. At ako naman po ang inyong lingkod, Ray Abiliana, nag-iwan ng mga katagang ito ng paningin sa poong may kapal upang buhay ay maging matagumpay. Maraming salamat po. Okay na. Mga kaibigan, inabot na tayo ng oras ng ating pamamaalam sa programang Baligtaran sa Telebisyon Worldwide sa tambalang Ray Abiliana at Rene Brito. Baligtaran sa Telebisyon Worldwide. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa susunod na Martes sa ganito ring oras at himpilan para sa isa na namang nagbabagang talakayan at nagbabagang balitaan sa programang Baligtaran sa Telebisyon Worldwide. Mga kaibigan, inabot na tayo ng oras ng ating pamamaalam sa programang Baligtaran sa Telebisyon Worldwide sa tambalang Ray Abiliana at Rene Brito. Baligtaran sa Telebisyon Worldwide. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa susunod na Martes sa ganito ring oras at himpilan para sa isa na namang nagbabagang talakayan at nagbabagang balitaan sa programang Baligtaran sa Telebisyon Worldwide.